kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino pa man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi sayang saan pang damo ka pa. Magkasama sa iisang pahina, libre lang ang umintang sumigaw. Umiyak, tumawa at manampalataya, hanggang saan mapunta, tuloy-tuloy ang siya. Pare-pare, kuya't ate, ilabas ang gilas mo. Kwento mo at kwento ko, i-ABP-yan. Nagbigay ng pag-asa sa lahat, tulad sa lisaya, kahit ABP na. Ibalik na sa nakaraan, ikukwento ang sinimulan. Sa milagong kinatulot ng iyong pamamasdan. Ito'y nagsimula sa paunti-unti, dala ang iyong mga ngiti, mga sugat sa aking kamay. Good evening. Welcome. This is your show. This is your life. AGT. Anything Goes Topic. Season 6. Episode 54. And today is July 9, 2024. And it's a Bible Tuesday. Uy. Magandang gabi po. Parang tayong dalawa lang. Oo nga. Wala po ngayong gabi ang kasama namin si Anje dahil isang bridesmaid, tawag doon, no? Isa siyang bridesmaid sa isang kasalan ng kanyang kaibigan. Yung bridesmaid. Tama, bridesmaid yung tatawag, hindi ko. Yun yung alalay. Parang ganyan. Kasi best friend. Isa kailan siya magiging ano? Yun na nga, ang gusto kong, always ba, the bridesmaid na lang lagi. Well, kumusta po kayo? Sana po, no, makatagal kayo sa panonood sa amin. Hindi naman makatagal mag-enjoy ng panonood sa amin dahil sa magagandang aral na may papasa po sa inyo ni si John mamaya. Yeah. Ano naman sinasabi mo? News tayo. Ay, nga pala, no. Tumaas na naman po ang gasolina. Ay, Sorry. oo. Tumaas na naman po ang gasolina. 1 peso ata yung gasoline, then ang diesel is 60 centavos. Wow. Every Tuesday na lang laging tumataas yan. 4 na sunod-sunod. Pero parang may nag-propose na magkaroon daw ng lifestyle check sa mga commissioners ng Energy Regulatory Board. We don't know the reason kung bakit, no? Maganda na ngayon ang landscape natin. Magandang gabi po sa mga nanonood. Linda Umanya, Manny Erpe, Kids Torres, Arthur Caberoy, Melinda Ternante Llanera. Magandang gabi po. Dami nila. Tungkol muli sa energy, sa Department of Energy natin, meron pala ang plano silang inilabas ngayon na magkakaroon daw ng 100% na magkakaroon ng access na ang households sa electricity by 2008. Plano po nila, by 2028, yan ang plano nila. Ulit. By 2028, magkakaroon na ng 100% na access sa kuryente. So, ibig sabihin may mga lugar pang walang kuryente. Meron 2 million households actually ang estimate nila, ang wala pa ang access. So, most probably baka mga remote areas yung yan. Yeah. Hopefully, patuloy nga yung planong ito ng energy, ng Department of Energy. Okay. Magulo mga news mo, Tata Bird. Yun nga.
nagkapirmahan na pala ang Japan at ang Pilipinas sa tinatawag na Reciprocal Access Agreement. Ano ibig sabihin po nun? Magkakaroon ng mga exercises tungkol sa military ang Japan at ang Philippines. No? At yung pagkakapirma naman na ito kinakailangan pang ma-ratify ng Congress para maging isang natatawag na treaty na. Okay. So, sino ba ang bagong DepEd Secretary? Si ano ba itong Angara. Senator? Si Angara. Si Secretary Angara. Sani Angara. Yan. Yan. So, At may order nga pala ang presidente sa kanya na mag-focus dito sa tinatawag na K-12 na kung paano may i-improve daw. dali naman yun eh. Improve nyo. Yung graduate ng senior high, pwede na tanggapin sa trabaho. Yun lang yun. Di ba? Joseph Crisostomo, magandang gabi po. Ginay. No? Ay, si Ginay, nakabiyahe na pabalik. Bayad siya ng $1,000, excess baggage. Ay, ganon. Baka naman, Irene Nicolas, Maricar, no? Judy. Kasi yung timbangan niya yata, may limit yata ng 25. So, lahat ng kiluin niya, 25. Pagdating sa airport, 35. So, dapat kasi yung exceed yung timbangan mo. Hindi mo rin ini-eksakto dahil hindi mo nga alam kung Hindi mo alam nga kung eksakto eh. Dapat over talaga. Anyway, yan. So, ano ba? Si mayor, suspended mayor Alice Go ay magkakaroon ng imbitado sila sa hearing bukas ng Senado. Pati ang pamilya niya. Pero mukhang nagpasabi na hindi raw makaka-attend dahil sobrang stress daw at sa mga kanyang nararamdaman. Pero I think hindi naman pwedeng excuse yung ganun eh. At most probably baka pag hindi nakasipot, most probably baka magkaroon na ng arrest warrant sa kanya. Tinaas na pala yung pabuya, no? Para kay... Ay, oo. Kay Pastor Kabuloy, binong 10 million. Wow. Kabuloy. Kibuloy. Kabuloy ba sinabi? Mali, no? Sorry. It's Kibuloy. Pastor Kibuloy. Huwag po nating husgahan po kasi yung bintang po ay bintang pa lang yun. Not until proven guilty. Huwag po natin ganyan. Pero kasi nga, medyo nagtataas ang kilay yung marami dahil sinasabi niya siya yung tagapagmana ng kaharian ng Diyos, anak siya ng Diyos, siya yung anointed son. Yun nga yung problema. Di ba? So, meron din pinag-aaralan ngayon ng PNP kung pwedeng sampahan daw ng kaso ang dating Presidenteng Duterte dahil nagsalita siya na alam daw niya kung saan nagtatago or makikita si Pastor Kibuloy pero hindi raw niya sasabihin. Actually, malabo yun. Yung kakasuhan, malabo yun. Kasi, alam mo nga, pero confirm ba na alam mo? Yun eh. Andun ba? Halimbawa, sabihin ko, nandiyan lang sa kabilang kalsada. Puntaan nila, wala. Kaya gagawin ko, yun ang alam ko, nasa kabilang kalsada. Diba? So, ayun. Yun lang naman yun. Abogado yun, alam niya yung lusot dun. Ayun. So, ano pa ba? So, sa sports, wala naman tayo nakitang congratulations pa rin pala sa Gilas Pilipinas. yes. Medyo na po, kinapos po tayo. Wala po tayong player eh. Pilay po si Kai Soto. Wala pong Thompson. Wala pong mga ganun. So, kulang po talaga ng tao. So, paano po mananalo yun? Not healthy team. Okay lang po yun. That is the break of the game. Congratulations pa rin po. Yan. Ano pa ba? May isang pangyayari sa China, domestic flight lang naman yan. Yung isang passenger, rookie passenger kung tawagin nila, first time na sumakay ng eroplano. So, rookie ang tawag doon? Yun ang term na ginagamit lang, rookie passenger. Pagsakay mabutin lang, hindi pa masyadong umaalis yung eroplano dahil nagpunta sa CR.
itong babaeng pasahero na ito, namali yung kwartong binuksan niya. Instead na yung pinto ng CR, yung exit door, bumukas ngayon. Tapos lumabas yung tinatawag na evacuation slide. Mabuti lang hindi pa nakaka-take yung eroplano. Na-delay nga lang yung flight na yun. Kasalanan ng mga flight stewardess yan. Kasi dapat talaga minimintay nila, binibilang. Alam ko, binibilang nila yung pasahero. Yung pasahero nila, binibilang nila. Buti lang hindi sa ere nangyari. Sa ere daw. Hindi ko alam yung mga safety features sa mga aeroplano. Pero, base sa mga flight ng mga nasakyan ko, yung mga may ingat na airlines, binibilang yung pasahero. Tapos kinakatok yung CR bago sila umupo. So, yan yan. China ba? China naman mga China. Ito domestic flight. So, doon lang sa kanila. So, ano ba? Meron ding isang balita na it happened sa Sampaloc. Yung isang sasakay na ng barko bilang magsisiman. Nagkaroon siya ng blowout muna sa kanyang mga kasamahan. Nataon naman na yung gastos niya napakalaki. 83,000, yan dala lang niyang pera, 15,000. Okay. So ngayon, most probably baka nagkaroon ng gulo. Saan ba ginawa yung blowout? Sa isang videoke bar. Videoke bar. Sa isang videoke bar. 15,000 lang yung pera niya. 83,000 yung naging gastos. Nagkaroon ng gulo. So malaking bar yung pinuntahan nila? Malaki siguro na ano yan. Somewhere in Sampaloc, hindi naman bilanggit yung nang gusto yung So, yun ang nangyari. Probably baka hindi na siya makasakay ng barko uli, madelay dahil nagkaroon ng kaso. Mga news mo talaga, no? Mga nakakatulong sa pagkatao, no? Ibig lang sabi, nakakatulong niya para wag na silang mag-videoke bar. Mahirap yun eh. The day na paalis ka na kinabukasan, dapat wala nang ganong happy. Eleksyon na po, no? Popormahan na. Eleksyon fever na. Panay na ang gastos, panay na pamimigay ng mga kung ano-ano ng mga kandidato. Naalala na naman kayo. May mga tanong, no? Kung ako po ba'y tatakbo, hindi na po. Okay. Pahinga na po tayo dyan. Kanya-kanyang pagpapalapad ng papel, para ma-recognize. Matanda ng mga pangalan nila. Kasama rin yan kahit na medyo hindi magandang balita, pero still, parang na-advertise pa rin yung kanilang mga wala naman mangyayari dyan. Kasi sa totoo lang po, masakit pang pakinggan, bobo pa rin botante. Tapos umaasa ng pagbabago. Wala yan. So, ang mahalaga lang, ma-entertain sila. So, pag na-entertain sila nun, boboto na nila nun. So, yun lang. Makantahan nila, masayawan ng konti, ayan na. Tsaka bigay. Yung nga pala, yung Certificate of Candidacy, parang ilalagay na sa website ngayon by October ata, something like that, nire-require na ng COMELEC na gano'n ang gawain. Yung mga COC ng mga kandidato. So by, October daw online na yung filing? Parang ganyan. Online or parang ipapakita na. Yun ang Pinapakita naman ng mga candidacy. Pinapakita naman ng mga kandidato. Ako po dati po, wala po akong social media. Okay. Wala po ako niyan, no? Kaya lang po, nung tumakbo po ako, nagkaroon ako. Okay, nagkaroon akong social media, ilan yan. Pinapatakbo ng mga admin niya. So, supposedly ako yung sumasagot. So, though admin yun, ako yung sumasagot sa lahat. Parang ganun. Basta yung po yung estilo po ng parang ka merong sariling call center. Yan po yun. And since then, meron ka na talagang... Hindi ko na tinanggal. After election, inadapt na natin. Pero naghalo-halo na Kasi wala naman akong personal talagang social media Talagang
kumbaga, public. Public talaga. So, yun. Kaya, yun lang. Sayang nila nag-comment hindi na. Oh. Ako, ito, problema. Uy, meron pala tayong balita kay Jinay. Yung flight po namin, papuntang Bangkok, grabe ang turbulence. 2 times po nag-drop yung plane. Parang humihiwalay ang kaluluwa namin sa katawan namin. Yung nag-experience niya doon sa turbulence agad. Gawa nakasakay ka na ng plane. Oo, kasakay na. Manila to Boracay. Kamusta ang flight mo? Domestic. Okay lang naman. Kasi yung runway ng Boracay, maiksi ha. Kailangan magaling piloto no. Babangga sa bundok. Ayun. Thank you, ate. Akin ba yan? Kasi may lagnat ako eh. Ay. Usog-usog pa naman ngayon. Ang daming pray over. Flu-like ang mga karamdaman at yung ang isang naiiba, ang kaibahan ngayon ng flu na yan, meron pang epekto rin sa apektado pati sa tiyan. Yan. Ang dami meron may halos pamilya ang pinipray over nila. Sana naman gumaling po yung mga nararamdaman yung iyan. Yeah. So, kwentuhan tayong maiksi lang. Na, anong tawag dito? Nung araw po, yung TV po, no, napapansin lang natin. Bonding moment yan. Yan. Hindi pa lahat ng tao, no, may TV. Ay, oo. Kami nga nakikinood lang Makikinood ka doon sa mayaman na tsahin. Yan. Kasi lola ko, may TV kami, pero sira. O kaya, ayaw pagawa. Doon kami sa tsahin ko, so sama-sama kami doon. Tagwang pangalan tsinelas Pagkatapos, yung tinago mong tsinelas, yun ang takbuhan lang palabas Yun ang di makaalis kasi walang tsinelas. Galit. So, bonding moment yun. Tapos, karamihan, yung anime, yung mga cartoons, karatihan na yun. Sinabida, yung cowboy, yung Indian. So, nawala na yun. Kasi ngayon, tigitigisan na ng mga gadget ng mga bata. So, hindi na nila na-enjoy yun na yung mga ganong bagay-bagay. Ako naman ang experience ko dyan sa na yan, gustong-gusto na TV, wala kaming TV din noon Gustong-gusto ko mapanood yung concert ng Carpenters sa TV. Abay, ang layo pa ng pinuntahan ko Manila kami, sa Binondo. Punta pa ako ng Tondo para makanood lang ng TV sa mga kamag-anak. Ganyan po noon. Pero Carpenters ay paborito ko noon. Ayan. So, nakakalungkot, no? Yung advancement, no? Naging soloista na yung mga tao. Interaction, wala. Nawala. Mahalagang bagay sana yan. Lalaki silang wala silang best friend, lalaki silang yung interaction nila with people, wala na. Hindi na ganun. Kaya ang mangyayari, mabilis ang control. Madali na sila makontrol. That is, yan yung unti-unting nangyayari ngayon. Ang dali na makontrol ng mga tao. Kaya hindi rin nila alam. Halimbawa, meron, sabi ko nga, yung mga nakakausap natin sa social media platform natin, pag inoobserbahan ko control issue rin lahat. Halos lahat naman Ang issue lang talaga, control issue. So, yan yung problema. Katulad ngayon itong AI na tinatawag nila, which is artificial intelligence. Masyado nilang pinagbubuhusan ng gusto yung yung mga malalaking tech companies. Ano sa palagay mo, senyor, ano masasabi mo sa AI na ito? In relation sa isang tao? Yung artificial intelligence, number 1, yung kung gagamitin natin kasi double blade yan Pwedeng kabutihan, tsaka pangit. Halimbawa, yung binabago lang yung mga mukha, no? So, nagpo-post sila ng
binago yung mukha nila, maganda sila. So ngayon, ang nangyayari ngayon, unti-unti, pasensya na po sa mga tuwan-tuwa pong gumagamit po niyan. Sa atin lang, maraming gumagamit niyan eh. Unti-unti, hindi na nila na-appreciate yung totoong itsura nila. Unti-unti, nababago nila yung kaisipan nila para magkaroon sila ng kaisipan na hindi maganda para sa... Kasi nagkakaroon sila ng perception na pangit sila eh. Na maganda yung AI application. So, yun yung kahit video, no? Oo, totoo. Kahit yung video ngayon, kaya not unless, yung sinasabi ko eh, tinawagan mo, kausap mo, kaya na video call mo, tsaka ka lang maniniwala na, pero pati video call eh, nababago na ng AI eh. Yung telepono ko ng bago ngayon, nakakatakot kasi medyo kakaiba. Yung pinakita mo, nailipat ako ng pwesto. Oh, kasi ano lang eh, tawag dito, pang-amin lang naman, di naman namin nilabas. Ito. Oh. Di ba pinalitan si Rizal? Yung monumento ni Rizal, pinalitan ng Rebulto. Di ba? So, yan yung mga nasa ibaba yan. So, ganun po yung mga mga development. Yung mga pagbabago na sobrang grabe. Katulad niyan, yung ni Rizal na yan, ginagalang at talagang malaki ang paggalang dyan sa Rebulton. Then papalitan bigla ng ibang imahe, parang desecration na matatawag. Oo, pero hindi naman namin pinost. Hindi naman namin pinost. Kumbaga, testingin nga natin kung anong itsura. Okay lang yun. So, ibig sabihin, talagang ganon ka-dangerous. Ganon. So, ang tanong mo nga sa akin kung anong perception ko, actually, masyadong delikado. Delikado. Kasi, pwede kang gawa ng video na mukhang ikaw, pwede kang gawa ng picture na, kita mo ikaw, natatanggal ka nga namin. Yun nga eh. Naililipat ka nga namin eh. Di ba? Cellphone lang yun ha? Cellphone lang ha? So, that is the technology. So, hindi ka na maniniwala ngayon sa mga picture as talagang ebidensya, di ba, ng katotohanan. So, yan nga yun. Parang sa akin more on hindi maganda talaga, hindi ako nag-agree na ano niya. Well, anyway, pagdating naman sa ganyan, yan yung mga sign na padating na tayo sa dulo. Kasi kung hindi na kayang baguhin yung perception, nagiging weak eh. Nagiging weak yung mga tao. No? Habang tumatagal, nangihina. Humihina yung karakter, humihina yung So, maraming ang tao ngayon, hindi nila alam. The real issue between interaction with people is control. So, gusto nilang kontrolin. Kasi yun ang sinasabi ko wala kang kayang kontrolin, kundi ang sarili mong salita, ang sarili mong gawa. Outside from yourself, hindi mo kontrolado na yung asawa mo, yung anak mo, yung magulang mo, yung mga kaibigan mo, lahat. Wala ka ng control. Pwede mong pasunurin, pero hindi mo kontrolado. Di ba? Tama. Yan eh. So, dahil hindi mo nga, yung control issue nga ang problema, doon nagkakagulo. Di bali sana kung mag-asawa lang, pwede maghiwalay. Di bali sana kung magkaibigan lang, pwede magkagalit. Di bali sana. Paano yung kung magkapit-bahay? Magsusugan kayo ng bahay. Paano yung kung magulang tsaka anak? Hindi naman pwedeng tapusin yun. Paano kung yung mga sitwasyon na talagang hindi pwedeng maghiwalay? Diba? So, nawawala yung pasensya. Magagawan mo ng issue yung tao na wala naman dapat na issue. Sakto. Yun nga. Yan isa nakakatakot yan. Wow. Thank you pala kay Miyaka. Siya yung gumawa ng kaya naka-landscape. Tinuruan niya. Yan. Miyaka, thank you. Basa na tayo. Okay. Ba't ba tayo ganito pumasa? By chapter po kami pumasa. Ngayon po, nasa libro po kami ng Job. Hopefully, matapos namin agad. Yan. So,
Sino narrator? Wala si Anje. Ako na rin. Ikaw. Ako si Job. Sige. Nasa libro po tayo ng Job ngayon, chapter 19. Naniniwala si Job na pawawalang sala siya ng Diyos. Ang sagot ni Job: Hanggang kailan ninyo ako pahihirapan sa mga salitang inyong binibitawan? Maraming ulit na ninyo akong nilait. Di na kayo nahiya na sa akin magmalabis. Kung nakagawa man ako ng kasalanan, walang ibang mananagot kundi ako lamang. Akala ninyo'y kayo'y mas mabuti kaysa akin. Pinagbabatayan ninyo ang hirap kong pasanin. Dapat ninyong malaman ang Diyos ang may gawa nito. Ang bitag niyang inumang ay nasa paligid ko. Tumututol ako sa ganitong karahasan, ngunit walang nakikinig sa sigaw kong katarungan. Hinarangan ng Diyos ang aking daraanan. Binalot niya ng dilim ang landas kong lalakaran. Inalis niyang lahat ang aking kayamanan. Sinirapan niya ang aking karangalan. San man ako bumaling, ako'y kanyang pinapalo. Parang punong binunod, pag-asa ko'y natutuyo. Matindi ang galit ng Diyos sa akin. Isang kaaway ang sa akin kanyang turing. Ang hukbo niya ay tinipon at ako ay kinugkog. Ang aking tahanan ay kanilang sinakop. Ang mga kapatid ko'y pinaluyo niya sa akin. Mga dating kakilala, hindi na ako pinapansin. Pati mga kamag-anak ko'y nag-alisan. Iniwan akong walang kaibigan. Dati kong mga panauhi, hindi na ako kilala. Para na akong dayuhan sa aking mga alila. Ang utos ko sa kanila'y hindi na rin pinapansin. Makiusap man ako'y ayaw pa rin ako sundin. Pati na ang asawa ko'y nandidiri sa akin. Mga kapatid ko sa laman, ayaw akong makapiling. Ako'y kinukutya ng mga batang paslit. Kapag ako'y nakita, pinagtatawanan at nilalaig. Mga kaibigan kong matalik sa akin ay nasusuklam. Mga minamahal ko, ako'y nilayuan. Butot balat lamang ang natira sa akin. Ang pag-asa kong mabuhay, maliit at katiting. Mga kaibigan ko, sa akin sana'y mahabag. Kamay na ng Diyos ang sa akin humahampas. Bakit ninyo ako inuusig tulad ng ginawa ng Diyos? Di ba kayo masaya sa kahirapan kong lubos? Ang mga salita ko sana'y maisulat at maitala sa isang buong aklat. At maiukit sa batong ito ang mga sinabi ko upang habang panahoy mabasa ng mga tao. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Pagkatapos na maubos itong aking buong balat, makikita ko ang Diyos kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamasdan at mukha'y makikita. Siya'y makikilala nitong aking mga mata. Ang puso ko'y nananabik, namasdan ko na siya. Ako'y patuloy niyang uusigin, pagkat inisip niyang ang sala nga ay sa akin. Kaya kayo, sana'y mag-ingat sa talim nitong tabak, na siya maghahatid ng parusa sa kasalanan, upang inyong malamang may hahatol nga sa wakas. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano? Tutuloy na natin. Hindi, basa tayo. Ano? Kuro-kuro.
Kung may tanong po kayo, Ah, may tanong ba ate? Grabe yung faith. Oo naman, no? Naniniwala siyang pawalang sala din siya ng Diyos. Yan. Sinasabi niya nga yung Diyos, no? Pinarusahan na ako, inusig na ako ng Diyos, huwag na kayo sumali. Yan. Yan sinasabi niya, inusig na ako ng Diyos, huwag na kayo sumali. Di ba? Kasi sinasabi niya rin, darating di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. So, palagi naman ganun yung faith niya, grabe. So, sinasabi niya rito, mga kaibigan, mga asawa, mga alipin, di na siya kinikilala, no? Pati mga batang paslit, kinukutya na siya, pinagtatawanan. pati mga alila niya. Ganyan. Alipin nga. Okay. So, yun. So, ayun, kinikilala naman niya na matindi ang galit ng Diyos sa kanya dahil hindi niya alam kung ano yung nangyari. So, ayun, yun ang ano niya. Pati mga kapatid niya, yan, kakilala, mga kamag-anak, wala na, naiwan na siyang ano So, ayun yung pighati niya, no? Pero in the end, naniniwala pa rin siyang mapapawalang sala siya. Sino ba sa atin yung mga ganyan? Di ba? Yan yun. Bakit po umiiwas na sila kay Job? Ba't ba sila umiiwas si Job? Ganito po yan pag ang isang tao po ay maraming pera, sikat, lalapitan po lahat ng mga tao, dadami ang kamag-anak, subukan mo manalo kang loto. Pero pag naghirap ka na, marami ka ng problema, maglalayuan yan kasi baka utangan mo pa sila Yan yung sa makabagong panahon. No? Hindi na magpapakita yan, di ba? Alam ba, marami kang handaan sa bahay mo araw-araw, may pakain ka, hindi ka maubusan ng bisita. Pero pag wala ka nang mapakain, hindi na magdadatingan yan, di ba? So, ganun yun ganun yung nangyayari nung unang panahon at maging sa bagong panahon. Kasi dito, di ba, pati kayamanan niya nga, di ba, kinuha na ng Diyos, di ba? So, yan yung nilait-lait na siya, di ba? So, ayan yan. Inalis nila lahat ng aking kayamanan, sinira pa ang aking karangalan. So, wala nang lalapit talaga. People love yung mga winners, yung mga na-on-top. But diyan mo malalaman kung sino talaga yung mga tunay. Yan, nagmamahal, tunay na kaibigan na masasabi. Ganyan. Oo, kasi nga, yan, tayo sa 25 years, 26 years, marami na tayong pinagsamahan, marami ng pagsubok, no? Lahat yan, nadaan ako na yan, cycle na nga yan, paulit-ulit na no? Nakakalungkot minsan, sarili mong kamag-anak, di ba? Hindi maunawaan, no? Sabi ko, wala naman lang ginawang mali, di ba? Kaya anong gagawin natin? Ganun talaga di ba? Yun din ang tanong ni Job Wala naman daw siyang, pagkakaalam niya, wala naman siyang ginawang mali. Yun nga. At yun sinasagot niya sa kanyang tatlong kaibigan na yan. Yun nga. Yun din yung sinasabi ko nun di ba? Pag always persecuted tayo Kaya nga, si isa lang naman tanong ko, ano kasalanan ko sa inyo? Kasi wala rin naman siya kasalanan sa kanila, di ba? Yun nga. Yun nga sabi ni Job yung Diyos, pinarurusahan ako, inuusig ako ng Diyos, no? Hindi ba kayo nasasayaan sa kahirapan ko lubos? No, inuusig na ako ng Diyos So, ayan yun na yung pag-uusig ng Diyos, di ba? Ba't sasama ka pa? Kasi, may supreme justice naman talaga Kung talagang naargabyado kayo, nakagawa ng pagkakamali sa inyo, pagbabayaran nyo, may karma. May karma. Kasi, baka mamaya, knocking on wrong, wood ibig sabihin, nagbibintang ka may problema ka na. Di ba? Dito sa isang may hinihiling lang din si Job yung kanyang experience sana yung mga sinasabi niya, yung mga sinasabi ng ibang tao sa kanya ay sana mailagay sa isang aklat. Which is nangyari naman. Nagkaroon ng katuparan yun. Kaya nga salita ko sana yung may sulat at may tala sa isang buong aklat. So nagkaroon ng aklat ni Job. Okay? Sige, basa tayong chapter 20. Chapter 20.
inilarawan ni Sophar ang bahagi ng masama. Sinabi ni Sophar na Naamita, ang iyong mga sinabi ay hindi ko na nagugustuhan, kaya hindi ko na mapigilan ng pagsali sa usapan. Ang iyong mga sinabi ay puro panlalait, kaya tugon ko ngayon aking ipababatid. Hindi mo ba nalalaman na buhat pa sa simula nang ang tao ay ilagay sa ibabaw ng lupa, ang pagmamataas ng masama ay di nagtatagal. Umabot man sa langit ang kanyang katanyagan, at ang kanyang ulo sa ulap ay umabot man. Ngunit tulad ng alabok, ganap siyang mapaparam. Ang hantungan niya'y hindi alam ng sinuman. Siya'y parang panaginip na mawawala, parang pangitain sa gabi, di na muling makikita. Di na siya muli pang makikita ng mga dating kaibigan at kapamilya. Makikisama sa mahihirap ang kanyang mga anak. Kayamanang kinamkam, mapapabalik lahat. Ang lakas ng kabataan na dati niyang taglay, kasama niyang mahihimlay sa alabok na hantungan. Ang lasa ng kasamaan para sa kanya ay matamis. Ninanamnam pa sa dila, samantalang nasa bibig. Itong kanyang kasamaan ay hindi niya maiwan. Kahit gusto man niyang iluwa, ay di na niya magagawa. Ngunit nang ito'y lunukin, dumaan sa lalamunan, ubod pala ng pait, lason sa katawan. Kayamanang kinangkam niya, kanya ngayong isusuka. Palalabasin nga ng Diyos mula sa kanyang bituka. Ang nilulunok ng taong masama ay tulad ng kamandag, parang tuklaw ng isang ahas na sa kanya ay papatay. Ang mga ilog at batis na siyang dinadaluyan ng pulot at gatas ay di na niya mamamasdan. Di rin niya papakinabangan lahat ng pinaghirapan. Di niya malalasap ang naipong kayamanan. Sapagkat ang mahihirap ay inapi niya. Kinamkam ang mga bahay na itinayo ng iba. Kanyang pagkagahaman ay walang katapusan. Walang nakakaligtas sa kanyang kasakiman. Kapag siya'y kumakain, wala siyang itinitira. Ngunit ang kasaganaan niya ngayoy magwawakas na. Sa kanyang kasaganaan, daranas ng kagipitan, at siya'y daratnan ng patong-patong na kahirapan. Kumain na siya't magpakabusog, matinding galit ng Diyos sa kanya, ibubuhos. Makaligtas man siya sa tabak na bakal, palasong tanso naman ang sa kanya'y magbubuwal. Kapag ito'y itinudla sa abdo niya ay tutusok. Kung makita niya ito, manginginig siya sa takot. Matinding kadiliman ang sa kanya'y naghihintay. Masusunog siya sa apoy na hindi namamatay. Wala ring matitira sa kanyang pamilya. Ipahahayag ng langit ang kasamaan ng taong ito. Laban sa kanya, ang lupa'y magpapatotoo. Ang lahat ng kayamanan niya ay sisirain. Sa galit ng Diyos, ito ay tatangayin. Ganito ang sasapitin ng lahat ng masasama. Kapasyahan ng Diyos sa kanila'y itinakda. Salamat sa Diyos. Ito naman si Sophar. Si Sophar na Naamita. Totoo naman yung sinasabi niya, pero hindi yung lapat. O hindi yung para kay Job. No?
Kasi hindi niya alam yung totoong istorya. Binabati ko muna si Belina Murmuros. Yan, kamusta ka na po? Siguro ako, kamusta ka na rin daw? Hello ka rin po kay Tata Bird. Ay, Ako naman po is nakaka-recover na. Lynn Barrios, no? Hello po Tata Bird. Yan. Senyor, musta po kayo? Okay naman. Yan. So, ayun po. dito ang naging ano ni Sopar sa kanya, parang masama ang tingin sa kanya ni Sopar eh. Doon sa bandang huling sinabi na yun ni Sopar. Si Attorney Alberto Campo, Ay, Attorney, kamusta po? No? Yan, long time no si tayo. Oo nga. So, diretso na natin. Sige. Chapter 21. Pinatunayan ni Job na masagana ang buhay ng masama. Ang sagot ni Job. Pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Itinuturing ko na ito'y pang-aliw sa akin. Ako muna'y inyong pagsalitain at pagkatapos nito, saka na ninyo ako laitin. Di laban sa tao itong aking hinanakit. May sapat akong dahilan kung bakit hindi makatiis. Tingnan ninyo ang itsura ko. Hindi pa ba ito sapat upang tumahimik na kayo at walang salitang mabigkas? Tuwing iisipin ko itong sinapit ko, ako'y nanginginig at nanlulumo. Bakit kaya ang masamay hinahayaang pang mabuhay, tumanda pa at magtagumpay? Meron silang mga anak at mga apo, naabutan pa nila ang paglaki ng mga ito. Hindi pinipinsala ang kanilang mga tahanan, parusa ng Diyos ay hindi nila nararanasan. Ang pagdami ng kanilang mga hayop ay mabilis. Ang inahin nilang bakay nasa ayos kung magbuntis. Ang kanilang mga anak ay naghahabulan, parang tupang naglalaro at mayroong pang sayawan. Umaawit sa saliw ng tamborin at lira, umiindap, nagsasayaw sa tiyempo ng mga plauta, at buong buhay nila ay puspos ng kasaganaan at mapayapa ang kanilang pagharap sa kamatayan. Sinasabi nila sa Diyos, huwag mo kaming pakialaman. Ayaw naming alamin ang iyong kalooban. Sino ba ang makapangyarihang Diyos upang sambahin namin? At ano bang mapapala kung sa Kanya'y manalangin? Ang akala nila sa sariling lakas galing ang tagumpay, ngunit di ako sang-ayon sa kanilang palagay. Ilawang ba ang masamay pinatay ng minsan? Sila ba ay dumanas ng matinding kahirapan? At ang parusa ng Diyos sa kanila ba ay ipinataw? Itinulad ba sa dayaming nililipad nitong hangin? O ipang walang laman, tinatangay sa papawirin? Sinasabi ninyo ang mga anak ay pinarurusahan dahil sa sala ng kanyang magulang. Parusahan sana ng Diyos ang mismong may kasalanan. Sa ganon, mararanasan nila ang kahirapang sasapitin sa parusa ng makapangyarihang Diyos. Sila ang pagkanasin. Kapag ang isang tao'y binawian ng buhay, ano pang pakialam niya sa pamilyang naiwan? Sino makakapagturo ng dapat gawin ng Diyos na siyang umahatol sa buong sansinuko? May taong namamatay sa gitna ng kasaganaan, panatag ang katayuan, maginhawa ang kabuhayan. Katawan niya ay malusog at malalakas ang tuhod. Meron namang namamatay sa kahirapan, hindi nakalasap kahit konting kaligayahan. Ngunit pareho sila sa alabok, nahihimlay, at kapwa inuuod ang kanilang katawan. Alam ko kung ano ang binabalak ninyong gawin at ang masamang iniisip ninyo laban sa akin. Tiyak na itatanong ninyo kung nasaan ang tahanan ng taong namuhay sa kasamaan. Hindi ba ninyo naitanong sa mga manlalakbay, mga ulat niya ay
hindi ba ninyo pinaniwalaan? Sa panahon ng kahirapan at kasawiang palad, di ba't ang masama ay laging naliligtas? Sa kanyang kasama ay walang nagpapamukha, walang naniningil sa masama niyang gawa. Kapag siya ay namatay at inihatid na sa hukay, maraming nagbabantay sa kanyang libingan. Napakarami sa kanya ay maghahatid sa libing, pati lupang higan niya sa kanya ay malambing. Ngunit pagkaaliw nito ay walang kabuluhan, pagkat lahat ng sagot niya ay pawang kasinungalingan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, so si Job na uli ang may sabi, no? Sinasabi niya nga, masasama, parang hindi napaparusahan. Yan. Okay. So, kulang sila, no? Yung mga magkakaibigan, maging si Job, kulang sa kaalaman kung ano yung totoong nangyayari. Kaya yung sinasagot ni Job, yung mga paratong sa kanya, si Job naman di niya alam kung bakit nangyari sa kanya yun. Diba? Basta, ang sinasabi niya lang sa maunang talata, siya naman na may bigay, siya rin ang pwedeng kumuha, no? Sinasabi nga lang ni Job, may mga mayayaman, no? Na hindi napaparusahan hanggang sa kamatayan. So, Gina, mukhang maaliwala sa mukha niyo, Senyor. Early, RSA, magandang gabi. Yan. So, yan. Okay naman kami, sabi ni Atty. Alberto Campo. Hope okay din kayo dyan. Okay naman kami, Atty. Yan. So, ano pa? Yun nga, yung ibang mga tao na ika nga mayayaman, nakakaranas sila ng kaginhawahan, yung pamilya nila ay nasa ayos naman, at yun ang isang naging ni Job dyan sa talata na yan. Okay, nasa ika-22 chapters na tayo. Ang ikatlong sagutan, ang sagot ni Eliphaz na taga Teman. Ang tao ba'y may maitutulong sa Diyos na manlilikha kahit na siya ay marunong o kaya ay dakila? May pakinabang ba ang makapangyarihang Diyos kung ikaw ay matuwid? May mapapala ba siya kung ikaw man ay malinis? Dahil ba sa takot mo sa Kanya, kaya kaniya sinasaway, pinagsasabihan at dinadala sa hukuman? Hindi. Ito'y dahil sa napakalaki ng iyong kasalanan at sa mga ginagawa mong mga kasamaan. Mga kapatid mo'y iyong pinaghuhubad upang sa utang nila sa iyo sila'y makabayad. Ang mga nauuhaw ay hindi mo pinainom. Hindi mo pinakain ang mga nagugutom. Lakas mo ang ginagamit, kaya lupa'y nakakamkam. At ibinibigay ito sa iyong kinalulugdan. Hindi mo na nga tinulungan ang mga biyuda. Inaapi mo pa ang mga ulila. Kaya napapaligiran ka ngayon ng mga bitag at bigla kang binalot ng mga sindak. Paligid mo'y nagdidilim, kaya di ka makakita. Maging tubig nitong baha ay natatabunan ka. Di ba't ang Diyos ay nasa mataas na kalangitan at ang mga bituin sa itaas ay kanyang tinutunghayan? Ngunit ang sabi mo, ang Diyos ay walang nalalaman at hindi tayo mahahatulan pagkat sa ulap siya'y natatakpan. Akala mo'y dahil sa ulap ay di na siya makakakita at sa ibabaw ng himpapawid ay palakad-lakad lang siya. Talaga bang nais mong lakaran ang dating daan? Landas na tinahak na mga nasanay sa kasamaan? Kahit wala sa panahon, sila'y tinatangay na ng baha, sapagkat ang kanilang pundasyon ay lubos na nagiba. Sinabi nila sa Diyos,
na sila'y kanyang layuan at wala naman daw magagawa sa kanila ang Diyos na makapangyarihan. Sa kabila nito, sila pa rin ay pinagpala. Di ko talaga maunawaan ang pag-iisip ng masama. Natutuwa ang matuwid ang mabuti nagagalak kapag nakita nilang ang masamay napapahamak. Sabi nila, ang mga kaaway natin nalugmo at ang mga ari-arian nila ay natupo. Sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya. Ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa. Makinig ka sa Kanyang itinuturo. Mga sinabi niya'y itanim mo sa iyong puso. Manumbalik ka sa makapangyarihan. Ikaw ay magpakumbaba at alisin mo sa iyong tahanan lahat ng gawaing masama. Ang lahat mong kayamanan ay itapon mo sa alabok at ang mamahaling ginto ay ihagis mo na sa ilog. Ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman ng siyang ginto't pilak na iyong papahalagahan. Sa makapangyarihang Diyos ka palaging magtiwala at ang may kapal ang pagkukunan mo ng tuwa. Papakinggan niya ang iyong panalangin, kaya't ang mga panata mo ay iyong tuparin. Lagi kang magtatagumpay sa iyong mga balak at ang landas mo ay magliliwanag. Ang mga palaloy ibinabagsak nga ng Diyos, ngunit inililigtas ang mapagpakumbabang loob. Ililigtas ka niya kung wala kang kasalanan at kung ang ginagawa mo ay nasa katwiran. Ito ang salita ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tapos na po yung pagbasa natin this week. Yan. Binabati ko po muna si Marina Espedilla, si Lynn Barros, nabatiin natin. Nani May Belvis, Rica Huerta, bago yan. Hindi ko kilala yan. Yan. Pero welcome po, no? Early Arce, yan. Si Gina, yan. Okay. Welcome po, no? So, ano na tayo? Parang may mali, no? Yung mga sinasabi ni ni Elipas, no? Hindi naman yan yun. Tandaan natin, babalik tayo napadaan si Satanas, demonyo, at hinamon niya nga yung Diyos sa unang pagkakataon, tanggalin ang kayamanan, no? Sabi, wag mo lang sasaktan. Sa ikalawang pagkakataon, bigyan ng sakit, wag mo lang papatayin. So, ang labanan ng sukatan, no, ay yung paniniwala ng Diyos na si Job ay nananampalataya, walang katulad sa pananampalataya. So, yun yung hamunan nila ni Satanas, no? Hindi ito mga sinasabi nila na kasamaan ng mga byuda, hindi tinulungan, di ba? Inapi yung ulila, wala siyang ginawang ganyan eh. Sa totoo nga, pag nagpa-party pa yung mga anak niyang buhay na namatay, siya yung nag-aalay, inalingguhan, di ba? Baka kasi makalimot sa pag-aalay. So, siya lahat yun, no? Melissa Rivera Sason. Yan. Ano po, welcome po, no? So, wala, no? Wala niyan, no? So, wala niya. Yung mga sinasabing mga kasalanan, wala siya niyan eh. Ang huhusga na nga ang ginagawa nila eh. So, inuhusgahan nga nila na parang si Job ay nakagawa ng pagkakamali dahil lang sa dinadanas niya. Each and every one po sa atin, yan po yung palagi ko po sinasabi, nakakaranas po ng ganyan. No? Nakakaranas tayo ng ganyang mga pangyayari sa buhay natin. No? Na inuhusgahan tayo dahil sa mga bagay-bagay na di naman nila alam. No? Masakit. No? So, masakit. Pero wala naman tayong magawa. Di ba? Kasi
wala tayong magawa dahil po sa mga ganyang Diyos Caliano del Mundo, ito kilala ko to. Gumaling yung anak nito. Di ba? Huwag na natin banggitin. Pero gumaling po. So, yun po, lahat po tayo nagkakasakit. Maring sinusubok tayo, hindi natin alam ang dahilan, hindi natin alam ang kaisipan ng Diyos. Kung alam mo naman wala kang ginawang pagkakamali, hawakan mo yan. Pero sa totoo lang nga, mas higit na kilala ng Diyos tayo kaysa pagkakilala natin sa sarili. Ayon sa pagkasabi sa akin. At ayon din sa mga nababasa ko. Totoo yun. Kasi palagi kong tinatanong yun. I'm not hungry for power. No? Sabi ko nga, kung yung kapangyarihan lang, sa akin, more of liability yun. Kasi hindi naman ako nagkapera Hindi naman ako nagkapera. Talo nga ako sa eleksyon Diba? So hindi ko ginamit. Ayoko nga gamitin na healer ako diba? Sila lang yung mapilit diba? Kasi gusto ko sana ihiwalay ang politika at saka yung healing. Pero hindi mahiwalay. Okay. So, liability in a sense na sobrang pagod, sobrang laki ng gastos. Sa 26 years, sobrang laki. Hindi lang ako, pati ikaw tatabang, alam mo yan. Tumutulong kayo, di ba? So, kung husgahan ako, it is maraming beses na ako nahusgahan, hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi may mga pamamaraan tayong kakaiba. Kasi ayoko nang sumali, yung mga nanggagamot na natutumba, ayoko na ng mga ganon. Yung mga nanggagamot na may mga nakukuha, ayoko nung ganon. Sama-sama tayong magdasal. Sa mga hindi nakakaalam, minsan yung mga hindi pa nakakaalam, yun yung malakas mangusga Yan nga, totoo. Wala tayong private healing na isa-isa. Wala. Always, ang healing po natin, which is live naman, kinukunan Tata Bert ng picture, lahatan. Lahatan by the hundreds. And we pray. We pray. Lahat tayo sama-sama. Walang magic. Walang kung ano mang bibintang sa atin na iaakusan na kung anong mga bagay-bagay. So, pero patuloy pa rin tayong inuhusgahan. Yun yung hindi mawawala. It is, lahat naman po tayo nakakaranas po niyan. Nahuhusgahan po tayo sa mga bagay-bagay na ang gusto lang naman natin ay makatulong. Ang gusto lang naman natin ay mapabago yung buhay. Alam niyo po, sabi ko nga po sa mga nakakausap po namin umaga pa lang, napakarami na pong kausap. Lalo na po yung may mga diferensya sa pag-iisip. Ang dami. Hindi mo pwedeng bitawan kasi baka kung ano gawin sa sarili. No? Tapos yung misdiagnose pa ng ibang manggagamot, iba ng doktor, yun, inaano natin. So, napakarami. No? Napakarami. Kaya nga yung iba, dinelegate ko na sa iyo yung mga iba. Pero siyempre, may mga ibang diretso. Basta meron tayong sistema na in 26 years, marami tayong natulungan. Nakakalungkot nga yung mga nagpakamatay, hindi naman dumaan sa atin. Kung nagkataon lang na nakadaan sa atin, hindi nag-suicide yun kasi wala pa tayong nag-suicide. Oo nga. Diba? Ganyan. Pero, sabi ko nga, mahirap on our part kasi personally, yung time, yan, nakakain. Aluy is watching. Ayan. Si Aluy din, di ba? Dahil laki din ng problema niyan. Persecuted din yan. Wala naman tayong magagawa Kita mo nga, si Job nga, mga sariling kaibigan, pinipersecute siya Ni si Job nga, hindi niya alam kung ano yung nagawa niya kasalanan. Hindi niya alam So, ganyan po ang buhay. Ganyan po ang buhay. Mangyayari't mangyayari yan. Tapos, sabi nga ni Job, gusto niyang sana maisulat sa libro para mabasa ng maraming tao. Kaya po, binabasa po natin Biblia po by the chapter. Hindi po patawid-tawid. Kasi,
hindi nyo po maiintindihan kung ano yung totoong nangyari during those panahon. Pag kukuha tayo ng isang sitas at iduduktong natin sa sitas ng iba, Wala wala na. na. Halimbawa, sitas ni Moises, pagtawid sa Red Sea, dinuktong mo kay Job. Sitas kay Noah, dinuktong mo dyan. Tawid ka doon kay Kristo, tinawid mo dyan. Hindi na tayo magkaintindihan. At marami ang gumagawa ng ganun. Parang halos lahat. Yan. Cynthia de Jesus Alcantara. Uy, good evening po. Being persecuted is a common thing sa mundong ibabaw. Lahat po tayo makakaranas po niyan. Persecuted, meaning po, mapagbibintangan kayo, mapagsasalitaan kayo ng mga pangit na salita, hindi magagandang pagbintang. Nangyari sa atin yan once in a while or always. Lalo na po, pag nasa sentro kayo. Sabi ko nga 10 beses ka makatulong, 1 beses ka lang hindi makatulong, masamang tao ka na. Masamang tao ka na. Yan. So, yun po yun. Suwani Fernandez Montes. Melinda Ternatellanera. Yan. Good evening po. So, sa atin po, sa ating paglalakbay sa buhay, pag nakakaranas po tayo ng persecution, manatili pong matatag sa pananampalataya sa Diyos. Kasi po, yung mga kalaban po, hindi po nila malaman kung anong gagawin. Mark Joshua Estuesta, thank you very much. Yan yung ating tagagawa, Yan. Si Miyaka, binati na natin. Yan. So, sana po, pakiusap ko lang po, tayo po sa mga nakikinig, iwasan po nating mangusga ng ating kapwa. Halimbawa po, yung isang pastor nga, huwag po natin usgahan. Kasi po, palagi po may politika dyan, Hayaan po natin ng Diyos ang umusga po sa Kanya. May Diyos naman At hindi naman tayo kasali sa gulo. Pangalawa, ano ba ma-achieve natin? Di ba? Parang wala naman. Yun lang yun. So, ayun lang. Natobert. Well, napakaganda ng aral at mensahe na ibinibigay ng aklat ni Job. At yun nga po, kung alam po natin sa ating sarili yung ginagawa po natin na nakakatulong sa ating kapwa, ay maganda. Doon lang po tayo. Paano man panghuhusga, ang tanggapin po natin, ipasa Diyos na lang po natin. Basta naniniwala tayo na ang ginagawa natin ay maganda at nakakatulong, nakapagpapabago ng buhay ng tao, ipagpatuloy lang po natin yan. Magpakatatag po tayo dyan. Hindi po tayo maliligaw. Yun ang pong masasabi ko. Sa aklat na ito, na ibinabahagi sa atin yung aral ng aklat ng Job. Ako po, si Kristo po ay bumuhay ng patay. Nagpakain po ng marami. Nagbigay ng magagandang aral ng katotohanan na siyang pinaniwalaan natin ng Diyos. Gayunpaman, siya po ay pinako sa krus. Binintangan po at pinako sa krus at namatay. So ano po ang aking gustong patunguhan? Hindi pa po kayo bumubuhay ng patay. Hindi pa po kayo nakagawa ng maraming milagro. Kaya huwag natin sisihin ng Diyos sa mga pagsubok na dinadaanan natin. Manatili tayong nananampalataya, magdasal. Ako po, pag merong pong lumalapit po sa akin, Jenedita Riaso, magandang gabi po. Pag may lumalapit po sa akin at wala na po akong may sagot, ang sinasabi ko na lang po ay magdasal. When nothing can be said, kasi nasabi mo na lahat, ayaw talaga pumigil ang mga kalaban. Pray. Pray to God. Surrender everything to God.
At iasa po natin na in the end, yung tunay na Diyos, yung buhay na Diyos na hindi nagmumula sa galit, bagkus sa pag-ibig, yung Diyos na hindi nanguhusga, yung Diyos na hindi magpaparusa, bagkus uunawa. Alam niyo po, ako po'y naniniwalang may Diyos. Saan man ako dalhin, naging maganda ang kapalaran ko, naging pangit, naging maganda, naging pangit, naging maganda, naging pangit. Hindi po ako tumiwalag, bagkus umaasa po ako sa kapangyarihan ng buhay na Diyos na makakasama natin. Si Job po ay ganon. Si Kristo po ay ganon. Si Moises po ay ganon. Ako po ay ganon. Sana po lahat tayo ay maging ganon. Ako po si Anthony Vivero. Maraming pong salamat. Pagpalain kayo ng Diyos. Si Tata Bert po ito. And by the way, may gamutan po bukas, Wednesday. At para doon sa gustong sumama po at makilahok sa nobina natin, 8 o'clock po yan. Pinangungunahan ni Tita Hermie Rodriguez. And hintayin po natin yung 95th lecture ni Senior. Meron na naman. Meron Huwag yun. maglagay, umabol. Thank you daw. Muli po. Salamat po. Yung mission, Je. Sana, parang sunod-sunod yun. Mag-abroad na naman. Ay. Muli po, God bless po sa inyo. Thank you po na marami. Sana po, sa mga dumadaan po sa pagsubok, katulad po ni Job, maging matatag. Maging matatag. Magdasal. Huwag na humanap ng katwiran. Magdasal na lang. Hihingin niyo ang tulong ng Panginoon. Ako po si Anthony Vivero muli. Magandang gabi. Pagpalain tayo lahat.